pupunta sa langit dahil pupunta sa simbahan. Ang nakakarating ng langit, yung may kaugnayan kay Jesus. Kung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, sa buhay mo, bilang Panginoon, hari tagapagligtas sa iyong buhay, that is your guarantee of eternal life. It's not going to church, it's not playing in the band, hindi pagkanta, hindi pag-a-usher, or kung ano man pwede gawin sa loob ng simbahan. Pero lahat ng bagay niya ay ginagawa natin kasi bunga ng pagmamahal natin sa Diyos. Bunga ng kaligtasan na tanggap natin sa Panginoon. You are serving God because you have experienced salvation, but not to earn salvation. Hindi ka magme-merit ng kaligtasan because of good works. Pero lahat ng ito, ang tanging purpose, ang tanging goal, ang tanging dahilan, ang tanging motivation is God. Kaya tayo narito every Sunday is because of God. Dahil sa Diyos. Kasi alam ko pa pumunta ako sa simbahan, andun si God. At masasamba ko siya, kasama ng aking mga kapatiran. My motivation is always God. Kapag ako ay naglilingkod sa Diyos, my motivation is God. Hindi tao, hindi kung sino, hindi kung ano. My motivation is God. When I share Jesus sa ibang tao, kapag ako ay nag-evangelize, kapag ako ay nag-share ng gospel ni Christ, my motivation is not tao, it's not kung ano pa man, it's always God. It's always God. So mapasusunod natin si God, kung si God talaga yung sinusundan natin. Diba? Napaka-logical. Ito yung parte na napaka-logical. To follow God, you have to talaga sundin si God. Yun lang yun. Diba? Halimbawa, susunod ako kay Kuya Ruben. Kuya Ruben, susunod ako sa'yo. Si Mue. Si Mue na lang. Ako madisgrasya pa ako. Kasi si Mue, di ba palag sa akin ito. Susunod ako sa iyo, Kuya Ruben. Pero, sabi, nagyaya ako, Me, punta tayo sa gawain ng Diyos. Kuya, susunod ako. Biglang nagyaya yung classmates niya ng gimmick sa labas. Pasyal na tayo. Yung sabi niya, susunod siya sa akin, na ako yung susundan niya, ang nangyari ngayon, sumama siya sa ibang barkada. Diba? May dalawang goal ngayon. Isa, barkada niya. Ako, yung isang other goal. Diba? So, kung susunod siya sa akin, sa akin siya pupunta. Pero kung sumama siya sa iba, hindi niya na ako sinundan. Same logic with God. Kung si God yung susundin natin, dapat si God yung object ng susundan natin. Si God yung naroon. Si God yung goal natin. Habang si God yung goal natin, siya yung sinusundan natin. Diba? Logical naman ito, di ba? Ano ang sabi ng Hebrews? Looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Doon natin ito ipako yung ating mga mata. Looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Tingnan lagi. Tingin lang tayo kay Jesus. Tingin lang tayo kay Jesus. And we will be following God. Amen po ba? Yes. Mga kapatid, 3 punto sa kabilang verse, sabi dito ng Colossians, whatsoever you do in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Okay, so ano man daw gagawin natin? Gagawin natin all for the glory of God. Ano na naman kadali? Ano man gagawin ko? All for the glory of God. All for the glory of God. So how to follow God? Siyempre, number 1, be active. Faith is never passive. Though faith is a noun, and yet it is described as a verb. Faith is an action word. Ang pananampalataya ay isa kan bang verb sa Tagalog? Pandiwa. Pandiwa. Mas magaling ako sa English, is Tagalog eh. Faith is an action word. Kailangan active. Kailangan active. Napanood niyo ba yung movie na Karate Kid, pero yung old version. Yung Karate Kid part 1, ang bida ay
Ralph, mahirap yung kanyang ano eh, yung kanyang surname eh. Basta si Ralph na lang. Yung iba macho, yung iba makayo, yung ano, basta bahala siya. Basta si Ralph. Na si Ralph sabi niya kay Master, sige, binupuli ka naman classmate mo, tuturuan kita mag-karate para manipay sa sarili mo. Mas tutuwa ngayon si Ralph, sabi niya. Sige, punta ka sa bahay namin, tuturuan kita. Tapos ang pinagawa sa kanya, pinahawak ng basahan. Pinahawak ng basahan. Tapos sabi sa kanya, sige, do this. Naglagay ng wax. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Yun lang ang trabaho niya. So, araw-araw gagawin mo ito. Ginawa niya sa sahig. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Yun ang ginagawa. Tapos nagkatapos nun ay brush naman. Pinag-brush siya ng pens. Brush down, brush up, brush down. Tapos nagalit na siya sa kanya mga, sabi mo, tuturuan mo ako magkarate. Pero bakit ngayon? Pinaglilinis mo na ako ng bahay mo. Pinag-aayos mo ako ng mga sira ng bahay mo. So, sabi niya ngayon, sige. Gusto mo matuto karate? Sige. Gawa. Sabi mo, wax on, wax off. Okay. Tinira, wax on. Sinalag, gano'n. Wow! Wax off. Sinalag ulit. Wow! Ang galing. Oh, brush up. Chug. Sinalag ulit. Ang galing. Tinira sa ilalim. Wax up. Bug. Oh, di marunong ka na magkarate. Isa mo lang logic eh. Hindi naiintindihan ng tao yung logic. Pero yun. Yung pala yun. Sa pagdaan nyo ng training, gano'n pag-ilinis sa bahay at pagpipintura ng fence, tinuturuan na pala siya. So, minsan hindi mo naiintindihan pero may ginagawang mabuti. Sige, just be active. Follow God, action. Kailangan ng action. Be attentive. Kailangan natin maging attentive. Kasi specifics ang ibinibigay ni God. Kailangan natin ng atensyon. Attention. Kailangan natin maging, di ba? Madalas na nagkakamali ang isang bata sa pag-examination ay hindi binabasa yung panuto na nasa ibabaw. Ang sabi, underline. Ang ginawa, chinekan. Ang sabi, encircle. Ang ginawa, in-underline. So, mali na yun. Mali na yun. Kasi hindi nagpe-pay ng attention. So, we have to pay attention. To follow God, we have to be attentive. Number 3, we have to be on. Because He is the sovereign God. Kailangan natin yung lubos na pagsamba sa ating Panginoon. Sabi nga ni Ralph Waldo Emerson, what you worship, you become. Kung sino sinasamba mo, you become. Kung sinasamba mo pera, mukha kang pera. Kung sinasamba mo bahay, mukha kang bahay. Hindi ko maiwan yung bahay ko eh. Bakit? Dali mo yung bahay mo. What you worship, you become. We have to be awed by God. Sambahin natin palagi si God. So we have to follow God every day. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.